Adrian, asan ako? Adrian, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako! Ngayon kasama na kita. Bakit kita pakakawalan? Tulungan niyo ako! Tulong! Muna subukan sumigaw! Wala rin naman makakarinig sa'yo eh! Halos naintindihan ng mga kuliglig, ng mga insekto o mga hayop yung mga sigaw mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. May pinagsamahan naman tayo, di ba? Magkaibigan tayo, please. Pakawalan mo ako. Huwag mo naman itapon yun ng basta-basta lang. Adrian, pakawalan mo ako. Bakit, Charlene? Yung sinabi ko ba yung nararamdaman ko sa'yo na mahal kita? Pinakinggan mo ba ako? The moment you rejected me and you chose your freaking husband, it devastated me. Para mo na rin sinira at tinapon ang pinagsamahan natin. Mahal kita. Remember when the first time I saw you? Nung una kitang makita, sinabi ko sa sarili ko na magiging akin ka. Kaya ginawa ko lahat ng paraan para maging magkaibigan tayo. Nung una, siya ako na kinakausap mo ako. Inihina na sama ng loob. Pero nung nagkakilala kayo ni Raymond, nagbago ang lahat. Unti-unti na lumalayo ka sa akin nung naging kayo ni Raymond. Tuluyan na akong dumistansya sa'yo. Dahil hindi ko kaya makita magkasama kayo ni Raymond! Nasasaktan ako, Charlene! Ang ginawa ko lahat para kalimutan ka. Inuong ko yung sarili ko sa pag-aaral. Hanggang sa naging abogado ako. Nagkaroon ako ng asawa at anak. Pero hindi niya kayang punan yung nararamdaman ko para sa'yo. My relationship with my wife didn't work. Kasi may nahanap ko sa kanya na hindi ko makita. Kaya nakita tayo ulit. At alaman ko na hindi kayo okay ni Raymond. Sinabi ko sa sarili ko na bakit ano yung pagkakataon ko? Baka ako nga talaga yung para sa'yo. Bakit tayo kang dalawa at hindi kayo ni Raymond? Kaya ka tinulungan para tuluyan kang malayo kay Raymond. Abogado na ako ngayon sa'yo eh. Siguro may pag-asa na ako. Ginamit mo lang ako. Nabuso mo yung tulong na bigay ko sa'yo! Dahil akala ko ginawa mo yun na walang hinihiling na kapalit. Sa lahat ng ginawa sa'yo, Raymond, isa pa rin ang pinili mo! Kaya hindi mo ako masisisi kung lapitan ko si Divina para sabihin sa kanya tungkol kay Leilani. Dahil sa TV na lang at aking paraan para mailayo sa'yo si Raymond. Para mapasakit ka, Shirley. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Baby, sinagot ko lang yung totoo. Yun ang hiling mo, di ba? Pero yung princess na yun, hindi ka na mahal. Si Justin na yung gusto niya. Kaya kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik sa'yo. Kaya tigilan mo na yung pagtatantrums mo, Xavier. Tigilan mo na yung pagpapapansin mo. Kasi hindi uubra kay princess yan eh. Naka-move on na siya, kaya mag-move on ka na rin. Alam ko naman yung totoo eh. Kung bakit mo ako binalikan. Para pagselosan siya, di ba? Pero sige, tinanggap ko yon. Hoping in the process matutunan mong makalimutan siya. Pero hindi eh. Parang mas lumala pa yata yung pagkabaliw mo sa princess na yun. Xavier, wake up. He doesn't care about you anymore. And you have no choice but to stick with me dahil ako lang yung may pakialam sa'yo. Xavier, you lost your best friend.
You lost Princess. Your mother is still missing. You have no one but me. Celine. Huwag ka ba nang mahalin mo? Hindi kita kayang mahalin. Hindi ko kaya magmahal ng isang baliw na katulad mo. Magmakaawa ako sa'yo. Please, pagkawalan mo ako. Hindi ano... Oo, baliw ako, Celine! Baliw ako! Baliw ako sa mga babae ko sa'yo! Wala! Baliw ako sa pagmamahal ko sa'yo, Celine. Kaya hindi ako makakapayag. Kapag wala ka pa dito, sa ayaw at sa gusto mo, dito ka kasama ko. Hindi na ako makakapayag na magkasama pa kay Raymond. Walang ibang pwede makinabang sa'yo. Ako lang. Kilala ko po yung lalaking yan. Siya yung tauhan ni Divina. Siya yung inutusan para patayin ako. Tama nga kutob ko na hindi mapagkakatiwalaan ng Adrian na yun. Nagsumbong siya kay Divina. Hindi siya lumapit kay Charlene. Ang hindi ko maintindihan, bakit magagawa ni attorney yun kay Charlene? Kung ano man ang dahilan niya, hindi na mahalaga yun. Ang mas importante ngayon, di niya tayo naisahan. Ano pong gagawin natin pa?